Sino po ang bago dumating dito sa ating pong sambahan ay nakaranas na ng kagalingan? Alam po ba? Kayo ba yung pinagalingan ng Panginoon? Amen. Kanina, narinig ko yung mga testimonies, ano po? More on physical healing. Yes. Okay? At talaga, yan ang common, mga kapatid, na marami sa atin na kailangan ng physical healing. Dahil sa ang panahon natin yun ay kakaiba. At kung minsan dahil sa hindi natin din na masyadong nababantayan yung ating kalusugan. Pagkaya ng binanggit kayo na secrets of health, kung minsan ay na hindi natin nababantayan ng ayos. So, nagkakasakit tayo. So, I'm not going to focus more on physical healing. Pero kasi ang daming healing na kinakailangan natin maintindihan. At kinakailangan natin na tayo ay gumaling sa iba-ibang mga kasakitan na yan, mga kapatid ko. So, ating isa-isahin. I think this biblical prayer is more of testimonials. At saka may mga biblical perspective and biblical principles na makakatulong sa atin kung paano tayo tuluyan gumaling. At i-discuss natin yung iba't ibang mga healing na kinakailangan natin mga kapatid ko. Pero bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Isip mga kapatid. Pwede kayo mag-sign. Anong klaseng healing ang kinakailangan pa natin? Ha? Ano-ano pa? How about kapag kayo ay dumaan sa isang broken relationship, hindi nyo ba kailangan ng emotional healing? Diba? Emotional healing. Kapag wala kayong financial something, no? Hindi ba kayo kailangan ng financial healing? Kailangan din yan. Hindi ba naka-experience na ba kayo ng miraculous healing? Instantaneously, ang Panginoon ay gumawa sa buhay ninyo, mga kapatid. Yan po ay gusto ko i-discuss. Sapagkat ang Panginoon ay napakaraming pamamaraan upang pagalingin tayo. And of course, the worst na sickness na kinakailangan natin ng healing ay yung sa ating mga pagkakasala. Kaya kailangan natin ng spiritual healing, which is the climax of our discussion tonight. Mga kapatid, financial healing, nakaranas na kayo yan. Sino sa inyo ang may financial problem? Taas kamay. Madami. Marami. Sino yung walang financial problem? Taas niya ang kamay. Pangutang. Pero mahirap na, masabay na pangutang. So, kinakailangan din natin kung nalang yung financial healing. Alam niyo po ba, isa din yan sa cause ng maraming problema? Yung relationship, sasabihin na hindi naman tayo mapapakain ng pagmamahal. Kung isang kinakailangan mo rin ng maging practical sa buhay. Of course, kasama yan sa buhay. Okay? I was working at AUP, mga kapatid ko. The first sem, nagkautang agad ako. 3,000. Kasi sa motor pool department, ang sweldo ko per hour ay 14 pesos. Eh, paano ako makakakuha ng mataas-taas na unit sa 14 pesos per hour? Tapos wala namang overtime, 8 to 5 lang. Tapos 3 araw lang sa isang linggo kasi 2 araw kayo yung napasok. So, at the end of the semester, may utang ako 3,000. Buti na lang, may kaibigan yung sister ko sa cafeteria. Meron siyang extra. Kasi malaki yung oras nila, may 3,000 siya. Tinulong dun sa akin, hindi ko na-enroll ako na next sem. Hindi ko pa alam dati yun kasi bagong baptize naman ako eh. So sabi ko sa Panginoon, sige Panginoon, ako ay mag-work bilang mid-region evangelist. Summer. Mga kapatid ko, ang aking goal, to gather enough money para mabayaran ko yung balance ko. Paano maka-enroll eh? Ako kasi hindi ako maka-enroll eh. So, yun yung goal ko, mga kapatid. So, I was selling books dito, palibot sa Cavite. Kasi tagalito lang ako mga kapatid eh. Punta ako ng Tagaytay, ng sila, saan dyan mga kapatid. Para magbenta ng libro. After 1 month, 200 lang ang nasave ko. Nakaranas na kayo mga kapatid. Mamaya na ako pupunta dito. Kwentuhan muna tayo. Ako po ay missionary. 22nd
batch missionary sa 1,000 missionary movement. After ko sa AUP, ako rin at 1,000 missionary. Na-assign ko ako sa Southern Leyte, Barangay Pumigsi at Southern Leyte. From East Visayan Conference sa Tacloban, magbabiyahe ka ng 49 o 149 kilometers. Okay? Para makapunta ka doon sa Sugod, Southern Leyte. Siguro mga alas 7 ng umaga, nakahiga pa kami ng partner ko. Tutulog pa kami. Ang dami kumakatok doon sa sa bahay namin. Ay, yung bahay namin, parang hawla lang ng mga palagay. Ganun lang yung bahay namin doon. Pagkita ko, kasi kawayan yung dingding, ang dami tao sa labas. Sabi ng aming partner, ito na ang sinasabi ko, ito na. Ito na ang sinasabi ko. Bakit naman kasi binigay mo yung gamot? Sabi ng aking partner. Sabi ko, manalangin na lang ulit tayo. Niluhod ulit kami. Pagkaluhod namin, nanalangin kami. Okay, kung ano man ang outcome, sige, harapin natin. Okay, please open the door. Ay, no. You open the door. You. Ayaw talaga. Sabi ko, together. Pagbukas namin ng pinto, ang dami ng tao mga kapatid. Tapos ang tao na unahan bumalo sa amin, tumambad sa harapan namin, si Adelpha. Malinis na yung kanyang bibig. Wala na yung maga. Malinis na yung kanyang bilagid. Nakakakain na siya. Yung kanyang buko malinis na, nahipuhan na. Tapos si Adelpha, ang ganda-ganda ng ngiti. Pagkas may dalang isang piling na sa Panginoon. May dalang isang piling na sa Panginoon. Nasa likod yung nanay niya, may dalang alus ng kamote. Nasa likod yung tatay niya, may dalang iba pa. Mga kapatid, puro mga gulay. Kasama yung mga pinsanay. Ang daming tao sa harap ng bahay namin. Hindi kami makapaniwala. In just one day, that was Thursday afternoon, then Tuesday afternoon in flight, the whole Wednesday, wala kami ginawa, nalalala na kami. Thursday morning, naka-encounter kami ng milagro mga kapatid. Ang sabi ng James, meron bang may sakit sa inyo? Tingnan natin Gusto ko itong i-correct kasi may common misunderstanding bago tayo tumungo doon sa final, yung spiritual healing. No? Sabi ng James, chapter 5. Okay, verse 30. Mayroon ba sa inyo nagdurusa? Manalangin siya. Mayroon bang masaya? Umabot siya sa Panginoon. Verse 14. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda sa iglesia at kanilang ipapanalangin siya. At siya ipapahira ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng may pananampalataya ay magpapagaling sa may sakit at ibabago siya ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, ay patatawarin siya. Kaya ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa. Medyo malikot sa atin. Ang sabi ng James, meron bang may sakit sa inyo? Tingnan natin Gusto ko itong i-correct kasi may common misunderstanding bago tayo tumungo doon sa final, yung spiritual healing. No? Sabi ng James, chapter 5. Okay, verse 30. Mayroon ba sa inyo nagdurusa? Manalangin siya. Mayroon bang masaya? Umabot siya sa Panginoon. Verse 14. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda sa iglesia at kanilang ipapanalangin siya. At siya ipapahira ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng may pananampalataya ay magpapagaling sa may sakit at ibabago siya ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, ay patatawarin siya. Kaya ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa. Medyo malikot sa atin. Nag-iingat, papunta pa rin tayo sa deterioration. Kaya nga lang, mas mapapabagal ng ating pagsunod. Pero doon,
nag-a-apply ng exhibit na hindi ka magkakasal. Kasi kapag hindi naglalakad dyan, although nagpapaaraw ka, na-encounter mo naman yung mga free radicals, usok ng sasakyan, usok ng sigarilyo, usok ng kung ano-ano, mga kapatid. Magkakaroon ako na yan. Pero siguro, medyo mabagal na lang. Hindi lang kasi lang, naniniwala ba kayo mga kapatid na ang sakit ay bunga ng kasalanan? Hindi lahat. Hindi lahat. Okay, sabi dito, verse 26, na sinasabi, kung iyong diringgin ang nagbuong tiyaga ang tinig ng Panginoon ng Diyos, at yung gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata. Let's say, you practice 8 secrets of hell. Okay? At iyong susundin ang kanyang mga utos, at iyong tutuparin lahat ng kanyang mga batas. Wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng nilagay ko sa Egyptio, sapagkat ako ang Panginoon ng kapatid sa iyo. Iba ang context nito. Ang dakilang magagamot ng kaluluwa. Siya ay napalito upang ibalik ang spiritual na kalusugan, okay, take note, spiritual na kalusugan, sa mga may sakit na kasalanan. Maraming sakit, pero itong sakit na ito kakaiba. Kung isa Adventist na tayo, tatamaan pa tayo ito. Di ba? Sino sa inyo ang nabinyagan na hindi na nagkasala? Meron po ba? Wala din. So kahit tayo mamamanan ng palataya, tinatamaan pa rin tayo ng sakit na ito. Pero may magdadamag si Kristo. Ulitin natin. Si Kristo ang dakilang magdadamag ng kaluluwa. Siya napalito upang ibalik ang espiritual na kalusugan sa may mga sakit, sa kasalanan. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang ang tao ay gumaling sa sakit ng pagsaramsam. This is from the ministry of healing, page 17. Tungkulin ng bawat isa na linangin ang mga gawin ng malusog na pamumuhay. Ito yung sinasabi kanina. Ano yung malusog na pamumuhay? Malinis na hangin. Fresh air. Sikat ng araw. Sunlight. Pagpipigil. Temperance. Ano pa? Pahinga. Rest. Ehersisyo. Exercise. Tamang pagkain. Nutrition. Paggamit ng tubig o water. Tiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Trust in divine power. Ito yung 8 secrets of health. No? Mas maganda pa rin talaga na ito i-practice. This is from the Ministry of Healing, page 127. But even though pinapractice mo ito, meron ka pa rin sakit. Sakit na kasalanan. Pero there will come a time, mga kapatid, na hindi mo nagugusto yung kasalanan. Kapag naintindihan mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at yung mga prinsipyo na gusto ng Diyos na maintindihan mo, at habang ikaw ay nag-aantay sa Kanyang malapit ng pagbabalik at nagmamature ka sa iyong journey, spiritual journey, hindi mo nagugustuhin. Minamahal, kayo aking sinusulatan upang kayo mga magkasala. Ngunit, kung sino may magkakasala, itong sakit na kasalanan, meron tayo tagapamagitan. Si Kristo ang magdali. So palagi lang tayo lumapit doon sa ating magagamot. Hanggang sa ka-advise na sa atin, tayo ay magiging kagaya niya. Kasi itong Biblia, mga kapatid ko, kapag binasa mo ng binasa ito, prescriptive ito. Pagagalingan na ito sa ng aspeto. Kalusugan, emosyonal, makakakalas na rin ng milagro dito, mga kapatid. At isa lahat yung pagkakasala. Kung hindi man siya agad ma-minimize o ma-eradicate, no, at least ma-minimize. Hanggang sa tuluyan ng ma-eradicate. Kasi sabi ng Panginoon, darating ang tayo, ang kanyang bayan, ay hindi nagugusto yung magkasalanan. Hindi nagugusto yung magkasakit ang bunga ng kasalanan. Ano po, mga kapatid? So dito yung magsisigaling tayo. Okay? So ito lang mga kapatid, at kung kayo po ay patuloy na gusto niyo pang ma-elaborate yung topic na Here am I, Lord, heal me. Meron pa akong everyday sa gumagawa ako ng devotional. Tinapit ko ito kanina umaga. Then yung kahapon, na-topic ko dito rin. Magkasunod. So ito yan. Spiritual and physical healing. Nasa devotional sa wall ko. Pwede yung i-browse yan para mas palawakin pa ninyo yung inyong pag-aaral. Kasi may mga talata na hindi ko binanggit pero nandito. Okay? So pagpalaan po tayo ng Panginoon ngayong gabi at
gabi mga kapatid, gusto kong i-announce na sa inyo. Ang magte-take charge po muna ay si Adonis. Wala kang inyong lingkod kasi matagal lang nasagutan namin yung isang appointment namin. Bali dalawang appointment namin bukas, isa sa embassy, isa doon sa isang kapatid na sinagutan na namin, matagal na kasi kami in-invite. So, I'm hoping na andito po kayo bukas, mas maganda, mas marami kayo sapagkat si Elder Harris ay kanina pa niya kumbaga ay bina-approach yung kanya nakapag-prepare na siya ng magandang topic para sa inyo bukas ng gabi. So I'm hoping walang mawala, mas madagdagan mo tayo mga